This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening, Philippines. Maayong gabi sa Tibok, Luzon, Visayas, Mindanao, up to Sabah. Ako po si Eric Espina. Ito po ang inyong Republika. Sumambulat po at bumulaga na naman sa ating harapan at sa ating mga pahayagan ang usapin tungkol po sa charter change o pagbabago ng ating saligang batas. Ito po ay sinusulong ng mga mabibigat na mga personalidad, mismo leader ng ating batasang pambansa. At kaya't tinitignan natin kung ano ang magiging epekto nito, lalo't itong ganitong klaseng klima ng pagbabago ng ating konstitusyon ay natataon sa pagkakaroon ng tinatawag nating Bangsamoro Framework Agreement at Bangsamoro Law na pinapanday pa sa Kongreso at iaakyat sa Senado. May kinalaman ba itong dalawa? May ugnayan ba? At para kanino itong inaayos, niluluto na charter change? Panawagan ba ito ng sambayanan? Panawagan ba ito ng mga politiko? Panawagan ba ito ng mga negosyante? Sino ang nasa gitna ng kilusang ito? Kaya sa gabing ito ay kakausapin natin. Unang-una sa lahat, ang chairman po ng NATFIL, si Ferdy Pasion, at isang komentarista sa radyo, at si Ginoong Sunny Africa, siya po ang Executive Director ng Ibon Foundation. Okay. Unahin ko muna ito si Sunny. Sunny, yung grupo ninyo, naglabas yata ng paninindigan na kontra kayo dito sa charter change. Okay. Unang-una naman, sa palagay ninyo, ito bang ating saligang batas ngayon may problema o wala muna? Kasi yun ang sasabihin ng ibang tao may problema itong ating saligang batas. Hindi ba dapat ngayon na natin ayusin? Ano tingin nyo? Yung lahat ng problema kinakaharap ng ating bansa ngayon, sasabihin nga kung yung saligang batas ay bibigyan ng balangkas sa mga patakaran na yan, mukhang may problema. Kasi nga, yung naranasan ng mga Pilipino ngayon, yung walang kapatid nga nakawalan ng trabaho, pagdala ng kahirapan, pagkatas ng ekonomiya, lahat yan ay nagganap sa ilalim ng kasalukuyan saligang batas. Okay. Kaya kung usapin nga, ba na may problema ba ngayon sa sistema natin at sa saligang batas, mukhang may problema kasi nga, nandito tayo ngayon. Parang may sakit yung ating konstitusyon. Wika na. Ang problema, ang mas matinding problema ay kung babaguhin yung saligang batas, lalong lalala pa. Kumbaga, kung sa ilalim man nakasalukuyang saligang batas na medyo problematic na ay naranasan natin ito, sa mga dahil nga sa tumutulak ng pagbabago sa saligang batas, sabi nyo nga na for whom, kung makuha nila yung gusto nila, lalong lalala natin yung problema. Kaya siguro tama kayo para malinaw. Hindi kami kontra, hindi namin siya suportahan dahil ang ganda-ganda na kasalukuyang saligang batas, kundi kung babaguhin siya, mas lalala pa yung problema natin. Okay. Pero okay sa inyo na malinaw sa isipan ninyo na kailangan ayusin yung saligang batas pero wag muna ngayon. Parang ganon. Ang posisyon ninyo. Mas mahirap pa siguro, ayusin muna natin yung pagpapatapo ng ekonomiya sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas, tapos doon natin baguhin ang saligang batas. Kumbaga, may magagawa na tayo kahit na imperfecto ngayon yung saligang batas, may magagawa na naman tayong medyo positibo So, bigay muna natin yun bago pasukan yung pagbabago ng saligang Give batas. the Constitution a chance. Parang ganon. Give the people a chance muna under the current Constitution. Okay. Hindi pa ganun. Ferdy.
Well, sa akin, parating sinisisi ang Constitution Okay. sa lahat ng problemang nagaganap dito sa bansa, which is unfair. Oo. Kasi hindi naman pinatupad ng Constitution eh. Since 1987, Okay. that it was ratified, so-called, Oo. in a referendum, Okay. ay hindi ito pinatupad. Oo. Yung land reform na sinasabi, ang unang-unang exemption, yung Hacienda Luisita. Okay. Oh, yung nationalist industrialization, hindi naman naganap eh. Oo. Pati pa akong bakya, imported eh. Okay. Oh, ang ina-export natin, tao, hindi produkto. Oo. So wag nating sisihin yung isang bagay na walang kinalaman doon sa naging problema. Ang sisihin natin yung mga tao na nanumpa na sila ipatutupad nila ang kanilang saligang batas, Oo. subalit imbis na kanilang ipatupad, kanilang nilabag ang saligang batas. Eh kitang-kita natin, ang Supreme Court nag-decide. Lumagpas sa 40% ang isang telecommunications company Okay. sa foreign equity. Okay. Pinarusahan ba? Nakalagay sa Constitution, those acts are inimical to the national interest and they protect the nature of a crime. Okay. Ay pinarusahan ba? Imbes na parusahan, yung Constitution ang babaguhin para yung illegal ay maging legal. Quote unquote. So, yung ating mga pahayagan, ay merong isang foreigner na siya na halos ang may control ng ating media ngayon. Okay. Oh, at napatunayan na itong foreigner na ito ay gumagamit ng isang dummy. Ha? Pero pinatupad ba? Pinarusahan ba yung dummy? Oo. Yan bang foreigner na yan ay pinarusahan? Hindi. Ang mga Pilipino ay second-class citizen dito sa ating bansa. At pag nangyari itong tsa-tsa na tinutulak nila, ay hindi lang second-class citizen, squatter. Sapagkat sa Britain, pinayagan nila magmay-ari ng lupa ang mga dayuhan. Lahat ng wealthy Chinese nagpuntahan doon. Okay. Tumaas ang renta, yung mga umuupa hindi makapagbayad, pinalayas ng landlords, homeless ngayon. So, ang ibig mo sabihin, ang mga sumusulong nito ay hindi likas na mga Pilipino, parang ganun ba? At ang magbibenepisyo dito ay hindi mga Pilipino, ganun ba sinasabi mo? Yun na nga lumalabas dahil yung sinasabi nilang dami raw ng isang well-known foreigner, binili yung isang pahayagan. Okay. Na di umano pag may-ari daw ng isang Bakit binili yung pahayagan? Tingin mo, anong dahilan kaya doon? Bakit kaya binili? yun na nga ang mga haka-haka bakit kaya ganito na pagkatapos ay bilhin ay biglang lumitaw na yung tsa-tsa at itinutulak ang tsa-tsa para bagang may kinalaman yung pagbili ng pahayagan sa pagtulak ng tsa-tsa. ito muna, Ferdy. Babalikan kita, no? Ano ang koneksyon nung tsa-tsa sa pagbili ng newspaper? Sino ang nasa likod ng newspaper? At bakit parang, may sabuatan sila? Pag-isipan mo muna yan kung sasabihin mo yung pangalan ng may-ari sino may-ari ng newspaper at ano kinalaman ng tsa-tsa, no? Sani, no? Sinong nagsusulong nitong charter change? Meron bang umuusbong na talagang silakbo ng damdamin o dighay ng bayan na para bang kailangan baguhin ng saligang batas dahil kawawa tayong mga Pilipino? O sino ba? May namumuno dito or sino ba? Kung sa Pilipinas talaga, kung tatanungin ang karaniwang Pilipino, wala naman silang interest na baguhin ang saligang batas. Okay. Kaya tama yung tanong ng sa show nyo, charter change for whom? Oo. Kasi kung babalikan talaga, maganda yung timing natin na karte lang ni President Obama dito. Okay. Napakaraming dokumento ang hawak ng Ibon Foundation, public records to. Yes. Taon-taon naglalabas ng report ang gobyerno ng US, sinasabi, kailangan baguhin ng Pilipinas sa kanyang saligang batas. Nireklamo niya kasi naiipit na kanya pag negosyo dito. Nahihirapan daw siya magnegosyo kasi hindi pa siya makapasok dahil may mga balakid daw sa saligang batas. Okay. Ngayon, yung pinakamaagang dokumento nakita namin mula 1989 pa. Okay. Mula 1989, nireklamo ng US government yung ating saligang batas dahil nakasagabal sa pagnenegosyo ng mga Amerikano. Tulad ng sa anong larangan sila hindi makapasok? Sa utilities, galit na galit Utilities? sila dyan. Hindi sila makuha ng 100% ownership ng mga utilities. Ibig Okay. sabihin dyan, telecommunications, power, water. Kung bakit, kailangan pa dumaan sa mga dummies na mukhang nakakalusot pa nga doon. Hindi ba sila marunong mag-corrupt ng Pilipino? Isa pa yun. Ang kutob din namin dyan, dahil alam nila, mahusay yung mga corrupt na mga Pilipino. Oo. Para sa kanila, dagdag pa na armas yun ng mga korap na Pilipino. Kung may saligang batas, hinaharang sila. Kumbaga, kung ihiliran nila yun, ayaw nila yung saligang batas kasi nasasagaba ng pag-negosyo nila dito. So gusto nila Ayaw din sa kanila na lahat. At ayaw din nila yung corruption kasi kung mas magaling mag-corrupt yung Pilipino, mas malapit sa presidente, yun na makakakuha. Kaya para sa kanila, inuunti-unti nila. Tanggalin muna nila yung corruption di umano
para hindi sila dehado dun sa Okay. sinasabi na level playing field. Oo. Ikalawa, pinapatagal nila yung mga provision sa saligang batas para yung ginagamit doon ng ilang mga Pilipino para hadlangan yung pagpasok nila ay matanggal. Utilities, what other areas, Sunny? Ang binubukas nila ngayon, Oo. ang mayor talaga ay sa utilities. Pero gusto Okay. nila foreign land ownership tsaka Okay. mineral resources. Tapos, ito yung, dagdag ko na lang yung nabanggit Foreign kanina. land ownership. Foreign land ownership, 100% exploitation of natural resources gusto nila, mass media, Okay. tsaka eskwelahan, tsaka advertising. Yan ang pangunahan na tinutulak nila. So when they mention these sectors in our economy, we can only presume these are the most profitable areas. Halimbawa, natural resources. Okay. Although right now, nakalusot sila sa Malampaya. Yes, diba? yes. 90% foreign-owned yung Malampaya. Oo. Chevron tsaka Shell yan. Oh. Nabibitin pa sila kasi yung mga mineral resources natin, hindi na mapasukan na 100%. Okay. Mas marami na tukoy dyan na additional na oil resources dito nga sa ilang Bangsamoro areas, Oo. sa Benham Rice, even dito sa Spratlys. Oo. Kating-kating yung mga negosyante. ExxonMobil nagsabi na, ikalawang pinakamalaking kumpanya sa Amerika, ExxonMobil, kating-kating na siya na makapasok sa oil and natural gas resources ng Pilipinas. Pero technically ngayon, kung papasok siya, kailangan may kapartner siyang Pilipino. Okay. So ano yun? Napakalinaw yun. May mga malaking kumpanyang Amerikano, ang laki ng interest pumasok sa Pilipinas, isa nakakasagabal sa kanila yung saligang batas na hindi Okay. pwede 100% ownership, kaya na mga dummy. Ikalawa, ayaw nila na yung ilang mga Pilipino, ginagamit yung mga provision na yan para pigayin pa sila. Kumbaga, pasok ka pero 60-40. Kumbaga, Okay. nabawasan pa ng hati yung mga Amerikanong kumpanya. Tapos, may isa kailangan kami diin talaga, lalo na nandito si President Obama, kaalis Okay. lang niya. Oo. Nadinig namin sa radyo papunta dito, sabi ni President Obama, isang gusto niya sa Pilipinas, mag-level playing field lang. Kumbaga, Okay. dapat daw, kung gusto ng Pilipinas pumasok dito sa Trans-Pacific Partnership Agreement, Yes. isang kasunduan ng malayang kalakalan, sabi niya, kung gusto ng Pilipinas pumasok dyan, dapat patas. Okay. Nakakatawa dyan, sa US, bawal ang foreigner sa oil, natural gas, sa coal. Okay. Bawal ang foreigner dito sa power and telecommunications. Protected industries in Protected short. siya. Bawal siya sa aviation, bawal siya sa maritime, Okay. bawal siya sa shipping. Okay. So ngayon, kung yung US, isa ang pinakamakapangyarihang kapitalista bansa sa buong mundo, kung siya Okay. mismo, Oo. pinoprotekta niya kanyang mga sariling strategic na sektor, Oo. bakit niya pinipilit sa Pilipinas? At mas to the point, bakit mo payag ang ating gobyerno na gawin yan? Wow. Siguro segue ko yan sa nabanggit ni Ferdy kasi Baka yun ang dahilan kung bakit May mga makikinabang yun ba ang dahilan kung bakit kating-kati din sila dito sa Bangsamoro na dahil nandyan yung karamihan ng ating mga natural resources at baka kung yung mga bagong leader ng Bangsamoro ang kakausapin nila ay mas madaling pakisamahan kaysa yung Manila ang kausapin nila. Ganun ba ang tingin mo? napakalinaw. Mula nang pumasok yung US Institute for Peace dito sa Oo. charter change, isang CAA-affiliated na agency yan, Oo. mula na nakailan ng Estados Unidos dito sa Bangsamoro, sa digmaan, sa mga Bangsamoro areas, Oo. bumilis yung usapan Proseso? na yan, yung Oo. proseso na yan. Okay. Bakit? Dalawang ginawa ng US dyan. Nagpasok sila ng bilyong-bilyong piso sa mga areas na yan. Okay. Parang every year, 60% ng USAID budget na pupunta sa Okay. Bangsamoro areas. Oo. Malaking bahagi dyan na pupunta bilang mga essentially livelihood projects para sa mga MNLF, MILF fighters. So nag-boost talaga ng daan-daang milyong dolyar yung US dito sa Bangsamoro areas. Okay. Para nga palambutin kumbaga yung lupa. Kumbaga muna kayo lalaban kasi may ibuboost kami ng pera dyan. Ikalawa, yung mismong pagbibigay ng komprehensibong balangkas. Yung US nag-facilitate ng pagpasok halimbawa ng United Kingdom doon sa proseso Yes. ng kapayapaan natin. Oo. Para kasundan supposedly yung IRA model. Para dalawa sumaksak sa atin. Oo, yung US nag-facilitate niyan. Ngayon, kaya hindi nakakapagtaka ngayon, kung naalala nyo, I think si former Chairman Hashim Salamat nagsabi nyo, Yes. siya mismong sumulat personally kay Oo. George Bush pa yata yun, Oo. humihingi ng intervention ng US dito sa peace talks between yung Manila government sa GPH tsaka sa MILF. So napakayon talaga. Anong intensyon ng US para pumasok dyan? Hindi naman para sa kapayapaan. Nagigera nga yung US eh. Oo. Wala yung pakisakapayan sa Muslim. Siyang gumigera sa Oo. Iraq. 1,000,000 Iraqi ang napatay niya dyan. Sa Afghanistan, abot ng 200, tsaka Pakistan, abot ng mga 150,000 siguro napatay Yes. niya dyan. So walang interest sa kapayapaan ng US. So baka siya makikialam dito Follow sa the oil. peace Follow